Welcome back mga parechong, another spearfishing episode na naman tayo. Sa mga bago pa lang sa channel ko, please mag-subscribe kayo para lagi kayo updated sa lahat ng in-upload kong videos katulad nito. Kaya tara mga parechong, samahan niyo ako sa episode na to. Tayo na naman ay mag-hunt ng isda gamit ang ating spear gun, kaya tara, let's go! Alright mga parechong, ayan, welcome back po muli sa ating spearfishing. So ngayong araw na to ay kasama natin ang ating dive buddy, si Craig Accuser. Woo! Alright! So yung ating spear gun mga parechong ay in-upgrade na natin. Meron na tayong reel. Ayan. Wow! Nag-customize lang tayo ng sariling reel natin kasi wala tayong pambili. So ito yung ginawa natin. Ayan. Meron tayong 10 dipa na line. Ayan. So itong tawag nito, ito tamburan. What? Itong reel na to guys ay ito yung nabili natin na nakaraan na nakabili tayo ng Dyneema na 2mm 30 meters. Bali ito yung kanyang kaha. Ginamit lang natin bilang isang reel natin. Tapos bumili din tayo ng itong bolt. Ayan. So naka-seal na to dito guys. Ayan. So sana humakapana tayo ng malaki. Hindi to matangay. Ayan o. Ayos na yung ating pana. At dito naman, dinugtong na natin tong line dito. Ayan. So, sana hindi ito magkalas. Kanina nga pala guys, bago kami nagsama ng aking dive buddy, ay nag-trolling tayo or nagpahila-hila. Gamit itong ating bingwit. Ito yung gamit natin kanina. Kaya lang, hindi tayo nakapag-vlog kanina. Balahibo ng manok yung pain natin. At ito yung mga nahuli natin. Nakahuli tayo ng 5 piraso. Wow. Ayan, Rainbow Runner. Nakahuli tayo ng 5 pirasong Rainbow Runner. Ayan. Malalaki. Oo. Kwartang linaw. Ayan. Ayos na to. Panggasolina. Solve na panggasolina. Ang pangbugas na lang. What? At itong styrofoam natin, bago na rin to para hindi masira yung isda natin. Yung spot nga pala natin guys ay andito tayo sa Sugbay, Barangay Sugbay. So ito yung Coco Beach. Kung gusto nyong maligo dito, meron silang available na cottage dito. 1,000 to 500 yung cottage. Tapos 20 pesos per head yung entrance. Alright, so dito tayo magda-dive. Medyo malakas yung amihan ngayon pero kaya lang to. Sa tawag ng pangangailangan, kakayanin lahat. Let's go. Sana may ulit tayo ngayon. Alright. Alright mga parechong, after natin nakapag-warm up, nag-dive kagad tayo dito sa may spot na to. So dito, habang nasa taas tayo, may napansin tayo na isdang malaki-laki na rin. Kaya agad ko itong dinaiban para mapana natin. At buti na lang guys, napakamo ng isda na to. Ang isda na to guys, ang tawag dito sa amin ay lupit. Kaya po tinawag na lupit kasi meron itong 4 na pangil sa bandang harap niya guys. Kaya malupit kung kumagat. Mura lang po ang bintahan ng ganitong uri ng isda dito sa amin guys. Nasa 140 to 160 po per kilo lang ang binta nito. Pero kahit na mura ito, basta pagtiyagaan lang, makakaipon ka lang nito ng marami at tiyak na pera na po ang kapalit nito. Dito naman sa dive na to guys, coral trout or lapu-lapu sana yung papanain natin. Kaya lang na-spoke natin yung isda. Kaya ayun, biglang lumangoy dun papunta sa may malalim na part. Kaya nag-change target tayo. Dito na lang tayo sa may malaking parrotfish na lumapit sa atin. Ang tawag dito sa amin ay batagon guys. At mahal din ang bintahan nito sa amin. Kaya kunin na natin to. Shoutout nga pala natin guys ang ating mga masugid na taga-subaybay at mga subscriber din natin. Unang-una, shoutout kay Ma'am Rosana Villarhermosa from Davao City. Ma'am, maraming salamat po ma'am sa patuloy na pagsuporta niyo po sa akin. At salamat din po kay
Sir Romel Navarrete, shoutout sir. At shoutout din po kay Alberto Buyatos, kay Gospel Psycho, Lee Woodworking, kay RGEG na vlogger, kay Matandang Sparrow, kay Jaya Burgos, at shoutout din sa Dennis de la Cruz family from Naik Cavite, at kay Danilo Adalim at kay Chad Prince Adalim. At ilang saglit pang nakalipas guys, may nakita na naman tayong panibagong target natin dito sa spot na to. So dito, nag-drop shot tayo dito dahil meron tayong nakitang good size na coral trout or lapu-lapu. Kaya agad ko itong dinay-bomb para mapana natin. At buti na lang napakamo ng isda na to, kaya napana natin to ng maayos. At na-secure din natin ang isda na to. At shoutout din sa ating mga kapwa content creator, mga espero at mga angler din. Una-una shoutout kay Sir Jun TV Vlog, kay Bandido PH, kay Rinan Fishing Adventure, kay Bro Arbok TV, kay C Adventure PH, Manoy Nel Vlog, kay Nebriha Vlog, Linon's Fishing Adventure, kay Antonio Danter Mix Vlog, kay Vinovix Vlog, Charlas TV, kay June Fishing TV, at kay Zambales is for Fishing. Maraming salamat po. At dito naman sa dive na to guys, nakaabante lang tayo ng mga ilang metro ang layo at may natanaw ulit tayo na isang coral trout or lapu-lapu. Kaya agad ako nag-dive bomb dito para mapana natin. Medyo mailap ang isda na to guys, pero nakuha din naman natin to. Marami sanang isda dito na pwedeng panain guys, kaya lang since is fishing tayo, piliin natin yung mga sakto-sakto lang ang laki dahil nagkukontrol tayo guys. Piniminti natin yung sustainable fishing. Kukunin na natin yung mga isda na pwede na nating panain. At dahil wala tayong nakitang mga mamaw dito, itong mga good size na lang yung pinapana natin dito dahil ayos na rin to, pambinta natin. At dito naman sa live na to guys, nag-set ulit tayo ng panibagong pag-ambush. Marami sana tayong pwedeng panain dito. May mga parrot fish na umaaligid-aligid sa atin. Kaya lang biglang dumaan itong chicken snapper na good size na. Kaya ito yung pinana natin sa dive na to. At buti na lang, napakaganda ng pagkatama natin at nahuli naman natin ang isda na to. At dito guys, may napana tayong isang good size na barracuda or great barracuda. Kaya lang hindi natin to na kunan ng video kasi biglaan yung pagdating niya sa atin guys nung pauwi tayo papunta dun sa bangka. Kaya hindi ko na videohan. At ang kasunod nito guys, may napana pa tayong isang triggerfish or pakul. Napakalaki na po, nasa mga mahigit 1 kilo na. Kaya lang hindi ko rin to na videohan kasi nagdali-dali kasi ako, baka hindi ko pa mapana ang isda na to. Pero ayos lang, at least nahuli natin yung mga isda na to. A few moments later. So ayun mga pare chong, yung spear natin ay pinahiram muna natin sa ating dive body. Kasi yung kanyang pana ay nasira yung trigger mechanism niya. Ayun yung pana niya, naka-standby muna kasi sira. So yung atin, pinahiram muna natin sa ating dive body kasi yung huli niya, isang piraso lang. Isang chicken snapper. So yung sa atin, ayos din naman yung huli natin. Nakahuli tayo kanina sa pamingwit natin, tapos meron din tayong huli sa pamana. Kaya pinahiram ko muna yung spear natin. So pupuntahan natin ngayon yung ating dive body. Titingnan natin kung ituturo natin yung spot na dito sa banda na part na to. Dito ako nakita ng mga ilak dati, saka mga lipti. Kaya pupuntahan natin si Craig, tapos tuturo natin kung saan yung spot na yon. Maganda na sana yung agos dito, yan o, kumalma na. Kaya lang nasiraan siya ng pana. So puntahan muna natin guys yung ating dive body.
At dito guys, nag-dive ulit tayo. Hiniram ko muna yung ating spear gun guys kasi mayroon akong nakita dito na grupo ng mga ilak or mga bassy drummer or ang tawag sa amin ay mga lupak. Mga good size na rin, nasa mga taisang kilo na. Kaya nag-set ako ng pag-ambush dito sa may lumot na to. Nagtago tayo dito guys at nandito yung mga ilak. Marami sila lumalapit sa atin kaya lang namimili tayo dito at ito pinili natin tong pinakamalaki dun sa grupo. Napakaganda ng pagkatama natin guys. Ayan, tagos yung ating shafting hanggang sa monoline yung isda natin. Kaya secure na secure po ang huli natin dito sa dive na to. At dito, ang ating dive buddy po yung nagsisecure ng mga huli natin kasi ako daw muna yung magda-dive. Dahil hindi pa niya kabisado yung spear gun natin. Dito guys, nag-set ulit tayo ng panibagong pag-ambush. Bali, unahan lang to doon sa napanaan natin kanina ng ilak. So dito, meron tayong nakita ang grupo ng mga parrotfish or mga batagon. Napakalalaki na po. Kaya nag-ambush tayo dito. Dito guys, biglang nag-spook yung mga isda na papanain sa natin. Yung pala, meron palang malaking coral trout or lapu-lapu dito sa may baba ng spear gun natin at muntikan ko pang hindi mapansin at buti na lang napana natin to dahil napakaamo po ng isda na to. Wow. Ay, grabe ka tayo, may bulat kilala ko. Kablito na lang. Ako talaga pa na ng baga at batago na grabe ka tako. Gawas hindi ka sa bangag. Kala na ko gapo. Kala na ko gapo. Gawin ka anan bro. Gawin ka anan.
Pagkatapos nito guys, nagtanghalian kami ng aking day buddy at pagkatapos naming mananghalian, nag-decide kami na umuwi na kasi yung aking day buddy ay wala na po siyang pana na magagamit kaya uuwi na lang kami ng maaga dahil na puno na rin yung aking styrofoam or yung aking box. Kaya nag-decide din ako na umuwi na lang kasi natunaw na po yung ating yelo sa ating box, kaya manabuti ko munang iuwi yung isda para maibenta natin ng maaga para hindi po ito masira. At kinabukasan guys, nag-solo dive tayo. Binalikan natin yung spot na pinagpanaan namin kahapon, kaya eto, patungo tayo sa spot na yun kung saan tayo nakapana kahapon ng suno. So dito guys, hindi tayo nakapag-vlog sa ilalim or nakapag-video kasi napakadilim po sa ilalim na guys ng visibility. Hindi na ako nakapag-vlog gawa ng bihira na lang po na matatanaw yung isda, gawa po ng naglalakihan po yung alon dun sa may gilid ng pangpang, kaya ang naging resulta po ay naging malabo po yung ilalim. At buti na lang may nahuli pa rin tayo, 3 piraso, at hindi tayo nalugi dito sa dive natin na nag-solo dive tayo. At meron na rin tayong pang-ulam, kaya ayos lang kahit na 3 na yung huli natin. At ayan, maraming salamat nga pala guys sa inyong walang sawang suporta at panonood ng ating video. Ayan, kita-kits na lang po sa ating next episode. Maraming salamat po.